Aubrey's POV. Nakita kong lungkot sa mukha ni Papa at Mama habang nakatingin sa akin. Bit-bit ang maleta na naglalaman ng mga gamit ko at ang backpack na nakasabit sa likod ko. Eto na kasi ang araw na lilipat kami sa bahay na binili ng mga Montero para sa amin ni Sydney. Kahit mabigat ang loob ko, wala na akong magagawa. Bumaling ang mga ito kay Sydney na bakas doon ng lungkot. Sydney, please take care of our daughter, okay? This would be the first time na malalayo sa amin si Aubrey at hindi siya sanay na wala kami para mag-alaga sa kanya. Simula ni Mama na baka sa kagad ang pangungulila sa boses nito. Kanina pang nandito si Sydney para sunduin ako at alam ko na pipilitan lang din siya sa gagawin. Nandun pa rin ang kakaibang emosyon sa mukha niya. Hindi ko rin madalas makitang ngiti sa mga labi niya. At kung sumilay man yon, mababakasan yun ng lungkot. Kumunot ang noo ko. Ma, para namang sinasabi niyong hanggang ngayon alagain pa rin ako. I'm not a kid anymore. Kaya ko na rin ang sarili ko para alagaan. Protesta ko kaagad. We are just sad na kailangan mo nang humiwalay sa amin. Pero wala naman kaming magagawa dahil you have your own family now, anak. It's time for you to learn to be a wife and soon a mother. Ani naman ni Papa na halatang pinipigilan ang emosyon. Anak kaagad, hindi ko nga alam kung paano ko pakikisamahan si Sydney sa isang bahay o kung dapat ko pa ba siyang pakisamahan. Hindi ko po may papangako sa inyo ang maraming bagay pero susubukan ko pong pakisamahan si Aubrey. Seryosong sabit ni Sydney. Pasimple naman akong umirap sa sagot niya. Naiintindihan kita, iho, dahil alam ko namang hindi pa ninyo kilalang isa't isa. Trust the process at alam kong darating sa point na makikilala nyo rin ang bawat isa. Nakangiting tugon ni Papa. And it's the time for both of you to get to know each other. Dadalaw rin naman kami doon para bisitahin kayo. Baling sa akin ni Mama. Ngumiti ako ng pilit sa kanila kahit papaano ay nakaramdam ako ng lungkot na alis ako sa bahay na ito na buong buhay kong tinirahan. Hindi ko rin pwedeng ikaila na mamimiss kong pag-aalaga nila Mama at Papa sa akin at sigurado akong pananabikan ko rin sila kahit pa may sama ako ng loob sa ginawa nila sa akin. Lumapit sa akin si Mama at seryoso akong tiningnan. Ngumiti pa siya pero bakas pa rin ng lungkot. I'm happy for you anak at mamimiss ka namin. It's the beginning of your new life as a married woman. At sana magkasundo na kayo ni Sydney bilang isang pamilya. I'm also sad sa pag-alis mo. Hindi ako sanay na wala ka pero kailangan kong sanayin ang sarili ko. Dahil alam ko may sarili kang buhay at eto na yon kasama si Sydney. Litaan niya ni Mama. Tinitigan muna niya ako sa mukha saka mahigpit akong niyakap. Ramdam kong lungkot niya. Gumanti naman ako sa yakap ni Mama sa akin. Hinalikan pa niya ako sa noo saka humiwalay sa akin. And I want to tell you, Iha, na you have your responsibilities to Sydney as a wife. At ganun din siya sa'yo. May sinumpaan kayo sa harap ng Diyos na dapat niyong tuparin. Segunda naman ni Papa na para bang lahat ng sinumpaan namin sa simbahan ay totoo. Sige po Ma, Pa, alis na po kami. Paalam ko. Lumapit sa akin si Papa at saglit ako niyakap. Marahan pa niyang tinapik ang likod ko. I'm sorry anak, pero alam kong para sa'yo to. Nito pa na hindi ko maintindihan kung paano naging para sa akin na pagdidesisyon nila sa buhay ko. Kahit na masama ang loob ko, gumanti ako ng yakap dahil namimiss ko rin sila. Sige po, alis na po kami. Paalam naman ni Sydney. Prente pa siyang ngumiti sa mga magulang ko. Lumapit naman si Papa kay Sydney. You're now responsible for my daughter, iho. At hindi ko gustong masaktan siya. Tila may paalalang ani ni Papa tinapik pa ni Sydney sa balikat. Ngumiti lang si Sydney at tumango. Bakit palagi nalang sumasang-ayon si Sydney kahit sarili niyang nakataya? Lumapit sa akin si Sydney. Akin na yan. Hindi na siya naghihintay na magsalita ko at kinuha ng maleta ko. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng bahay. Muli naman ako nagpaalam sa mga magulang ko bago sumunod kay Sydney. Nadatnan ko siyang inaayos sa mga gamit ko sa likod ng kotse niya. Matapos na yung ayusin, humarap siya sa akin ng seryoso lang ang muka. Hindi rin siya umiimik at sumakay na sa sasakyan niya. Napairap na lang ako ng patago at tahimik na sumakay sa sasakyan niya hanggang sa umandar na yon. Katahimikan ang namayani sa pagitan namin na parang walang gustong magsalita. Napahalukip-kip ako habang salubong ang kilala na nakatingin kay Sydney. Hindi ko alam pero parang nagigilty pa rin ako sa mga sinabi ko sa kanya nang ihatid niya ako mula sa bahay ng mga Montero.
Parang may kasalanan ako sa kanya pero dahil sa inis at galit ko, pakiramdam ko hindi na ako dapat pang mag-sorry. Hindi mo malang ba kayang ipaglaban ang sarili mong desisyon, Sydney? Basag ko sa katahimikan. Bakit kasi palagi na lang siyang pumapayag sa gusto ng mga magulang niya? Hindi ka dapat pumayag sa gusto nila na magsama tayo sa iisang bahay. Inis ko pang dagdag. Bakit ikaw? May nagawa ka ba, Aubrey? Para pigilan sila? Pareho lang tayo ng sitwasyon, so don't blame me all of this for me. Sa tingin mo gusto kitang makasama habang paulit-ulit mo kong sinusumbatan. Aubrey, don't act like you're the only one who suffer from their decision. Balik niya sa akin. Hindi ako nakaimik dahil alam ko may punto siya sa mga sinasabi. Kung ako nga walang nagawa, maaring ganun din siya dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Don't worry, Aubrey. Dahil hindi ko rin ito ginusto and I'll do anything to disappoint them. Hindi mangyayaring gusto nilang mangyari. Madi niya sabi na bakas pa rin ang inis. Hindi ko alam kung bakit parang biglang nagbagong ihip ng hangin. Parang nung nakaraan lang ni halos hindi tumututol si Sydney sa lahat ng gusto ng mga magulang namin. Tapos suddenly he want them to disappoint. Ano bang nasa isip niya? Lalo lamang ako naku-curious sa kung anong gusto niyang mangyari sa amin. Parang biglang nag-iba ang Sydney na kasama ko o baka naman nagsawa na siya sa paulit-ulit naming pagtatalot sa pang-aasar niya sa akin. Marahil din napuno na siya at napagod sa mga pagsusumbat ko sa kanya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kulay berdeng bahay na may malalaking puno sa labas ng bakod nun na nagbibigay lilim sa malawak na bakuran ng bahay. Napaka-environmental friendly nun. Nararamdaman ko rin ang sariwang hangin na yumakap sa akin. Wala ka bang balak bumaba? Napakurap ako nang marinig kong boses ni Sydney. Bumaling ako sa kanya na nakatayo sa harap ng pinto ng driver's seat. Seryosong mukha niya, hindi ako umimik. Kinuha kong backpack ko at bumaba ng sasakyan. Pumunta ako sa likod ng sasakyan para kunin ang mga gamit ko doon. I'll handle this, Aubrey. Malamig na sabi ni Sydney. Nangakmang bubuksan ko ng compartment ng kotse niya. Marahan niya akong hinawi, saka binuksan yon. Kinuha niyang maleta ko at marahan niyang hinila. Nauna na si Sydney na tumungo sa main door habang nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko maintindihan ang inaakto niya sa akin kapag kuwan ay sumunod ako sa kanya. Binuksan niyang main door gamit ang duplicate nun na nasa kanya tuwalang lingon-lingon na pumasok doon. Sumunod ako kay Sydney at kagad na agaw ang pansin ko nang makita ang maayos na sala ng bahay. Napalingon ako sa paligid, cream ang team ng wall nun. May malaking TV at sofa set, may chandelier, sa sentro na silid, na puno ng bahay ng mamahaling mga gamit pero higit na nakaagaw ng atensyon ko, ang litrato namin ni Sydney nung kinasal kami. Napatitig ako doon at baka sa mga mukha namin ang pagtutol at ang pilit na mga ngiti. They make it beautiful, right? Bumaling ako kay Sydney. Yes, pero tayo halatang pagpapanggap, diretso kong sabi. Nakita ko pag-ngisi niya. By the way, you can choose the room you want, Aubrey. Seryosong sabi ni Sydney nang mailagay niyang maleta ko. Pabagsak siyang umupo sa sofa. May kwarto sa itaas at nasa baba ang guest room at kung gusto mo din, I will hire a maid for you. Dagdag pa niya. Lumingon ako sa gawing kanan kung nasa nandun ang kitchen. Malaki din yon at may counter pa. No, Sydney, hindi mo na kailangan kumuha ng katulong. Tutuloy ko. I can do household chores. Dagdag ko pa. Okay, fine. Sabi mo Pakli niya. You can check the room on the second floor. 2 silid doon at bahala ka nang pumili. Hindi ako umimik. Binalingan ko lang siya saglit, saka nagmarcha palayo sa kanya upang umakyat sa itaas ng bahay. Hindi ko alam kung anong ire-react ko sa nakita ko. Sa hallway ng second floor patungo sa terrace noon, makikitang ilan pang mga litrato namin ni Sydney mula sa kasal namin. Lumapit ako sa mga yon at isa-isang tinignan. Napasinghap ako at napasimangot nang makita kong isa doon na nakatingin ako kay Sydney. Habang nakasimangot at seryoso naman siyang nakatingin sa harap ng kamera. Hindi ko alam pero napangiti na pala ako dahil sa totoo lang, ang cute nung tignan. You like that, ha? Napapitlag ako at mabilis na humarap kay Sydney. Yeah, I like this picture dahil sa lahat ata ng litrato nandito. Dito lang tayo naging totoo, sabi ko. And it's look cute, pakli niya. Saka tumalikod at tinignan ng iba. I choose this room, sabi ko nang marating kong pinto malapit sa terrace ng bahay. Humarap sa akin si Sydney. Okay, tanging sagot nito. Habang inaayos ko mga gamit ko sa napili kong silid, hindi ko maiwasang hindi isipin ang kakaibang
inaakto ni Sydney sa akin. Simula nang inimbitahan ako ni Tita Mercy sa bahay nila para kumain, biglang nag-iba ang mood at trato niya sa akin. Mas naging magulo siya at mahirap intindihin. May nangyari ba sa kanya para mag-iba ang mood niya ng ganun? Heist, bakit ba iniisip ko pang baklang yun? Wala na dapat akong pakialam sa kanya. Mahina akong sabi sa sarili ko. Dapat pa nga na maging masaya ako dahil parang nagsawa na siyang asarin ako at galitin. Bumuntong hininga ko. Muli akong bumaling sa kabuuan ng silid at hanggang ngayon, namamangha pa rin ako sa laki noon. Napakalambot ng kama noon at glass, walang harap ng silid na kitang malawak na bayan ng Cavite. Napakalawak ng silid para sa akin. Matapos kong maayos ang silid ko, pabagsak ako humiga sa kama. Bumaling muna ako sa wristwatch ko at nakitang pasado, 9:00 pa lang ng umaga. Wala rin akong balak na lumabas dahil hindi ko alam kung paano ako aakto kay Sydney. Heist, I can't believe this. Marahan kong sabi habang nakatingin sa kisame at nakadipa sa malambot na kama. I didn't expect it to be like this. Parang kailan lang tahimik pang buhay ko pero ngayon nakatira na ako kasama si Sydney bilang asawa. Hindi ko inakala na sa dami ng lalaking pwedeng ipakasal sa akin, si Sydney pa. Grabe din talagang maglaro ang tadhana. Sa dami ng taong pwedeng laruin nako pa. Hindi ba alam ng tadhana na si Sydney ang naging dahilan kung bakit ako iniwan ni Zian? Habang nag-iisip ako sa magulong buhay ko, hindi ko na malaking nakatulog na pala ako. Marahil dahil sa puyat ko na nagdaang gabi, sa kakaisip ko sa pwedeng mangyari ngayong nasa isang bahay na kami ni Sydney. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog pero pagmulat ng mga mata ko, maliwanag pa rin sa labas at mas tumaas na ang sikat ng araw. Papungas-pungas akong bumangon, kinusot ko pang mga mata ko at umiwas sa sikat ng araw mula sa glass wall na nakahawi ang kortina noon. Bumaling ako sa wristwatch at nakita kong 11:00 na pala ng umaga. Biglang nagsink in sa utak ko na wala na pala ako sa dati kong sariling silid. Nandito na nga pala ako sa sarili naming bahay ni Sydney. Nagulat ako nang maalala yun. 11:00 na ng umaga at nakaramdam na ako ng gutom dahil sa pagkalam ng sikmura ko. Bumaba ako ng kama at inayos ang sarili ko. Nagbihis ako ng short at long sleeve, saka pinusod ang buhok ko. Nagpasya na rin akong lumabas ng silid at kagad hinanap ng mga mata ko si Sydney. Ngunit hindi ko siya nakita sa hallway. Sarado din ang silid niya. Bumaba ako sa ground floor at wala ring tao sa sala. Kumunot ang noo ko. Nasaan kaya si Sydney? Hindi kaya lumabas to para doon na lang kumain ng tanghalian? Hindi man lang niya ako ginising para isama. Wala pa naman din akong kotse dahil sasakyan niya kami sumakay. Maya-maya pa'y napakunot ang noo ko nang makaamoy ako ng mabangong samyo na mula sa pagkaing niluluto. Bahagyang naliit na mga mata ko dahil alam kong sa kusina yun ang gagaling. Puno na pagtataka ang isip ko. Maaari bang si Sydney yun at nagluluto siya? Kung totoo man, parang ang hirap naman nung paniwalaan. Wala kasi sa itsura niyang marunong magluto. Dahan-dahan ako humakbang patungo sa kusina at nang lumiko ako papasok sa lutuan, nagulat ako nang makita si Sydney. Naseryosong nakaharap sa stove habang hinahalong niluluto nito na parang professional chef. Totoo nga na nagluluto si Sydney at sa amoy pa lang noon. Nakakakalam na ng sikmura. You know how to cook, Sydney? Pukaw ko sa kanya. Hindi ko alam pero bakit para may paghahanga sa boses ko. Hindi siya humarap at nagpatuloy lang sa pagluluto. I know some recipe and just try it. Kaswal ng sagot na hindi man lang lumingon sa akin. Hindi ko talaga inakalang marunong magluto si Sydney kaya nagulat ako nang makita ko siya sa harap ng stove at nagluluto ng mabangong putahe na lalong nagpakalam sa sikmura ko. Just wait the food on the table. Sabi niya abala sa pagluluto, hindi agad ako gumalaw. Tinignan ko lang siya habang ginagawa niyang paghalo sa niluluto niya. Naamoy ko na kagad ang masarap niyang samyu. Parang kare-kare ata yun dahil sa amoy nun. Kung pagmamasdan si Sydney mukha siyang lalaking lalaki at hindi pagkakamalang baklat, kung hindi ko nga lang siya kilala, baka na-attract na ako sa kanya lalo pat marunong siya magluto. Bakit hindi mo ako ginising? Sa tingin mo ba hindi ako marunong magluto? I know how to cook too, Sydney. Pagyayabang ko pa kahit sa totoo lang hindi ako masyadong exposed sa kusina para magluto. I want you to take a rest. Simpleng sagot niya. Nakita kong pinatay na niyang stove at nilagay sa platitong ulam. Tatayo ko na lang ba dyan, Aubrey? Help me to prepare the food.
Masungit na baling niya sa akin na seryosong muka. Napasimangot ako dahil sa sinabi niya at nagsimulan tumulong sa kanya. Mas lalo ako nagutom. Nang makitang adobo at kare-kare ang niluto niya, ang itsura pa lang noon at sa amoy, mukhang masarap na kahit hindi ko pa natitikman yon. Matapos naming ayusin ang mga pagkain sa hapag, umupo na rin kami. Magkatapat kami ni Sydney, saglit ko siyang tinignan at nang magangat siya sa akin ng tingin agad akong yumuko. Hindi ko kaya makipagtitigan sa mapang-akit niyang mga mata. Naiilang ako. Kumain ka na dahil alam kong gutom ka na rin. Simpleng sabi ni Sydney at nagsimula na rin itong kumain. At ganun din ako. Hindi ko maiwasang mamangha sa kakayahan ni Sydney magluto. Aminin ko man o hindi, nakakaramdam ako ng paghanga sa kanya. Bihira na kasi sa lalaki ang katulad niyang marunong magluto at isa yon sa hinahanap ng marami. Maging ako. Kamustang first day with your handsome husband ha? Agad na usisa sa akin ni Alexa nang makapasok ako sa department namin sa mahinang boses niya. Sumunod siya sa akin hanggang sa makaupo ako sa upuan ko. Bumaling ako sa paligid at nakita kong abala si Harold habang wala pa si Mildred at si Ate Belle. Binalingan ko siya ng seryosong muka, saka biglang sumimangot. I don't want to talk about him, Alexa, sagot ko. Saka muling bumaling sa table ko at nagsimulang ayusin ang mga gamit doon. Tumawa si Alexa sa sinabi ko. May nangyari na ba sa inyo? Nanlaki mga mata ko na binalingan ulit siya. Ha? Of course not. Alexa, walang mangyayari sa amin. Period. As if he will dare to do that. Gulat kong sabi, saka ko lang naalalang napalakas palang boses ko. Napatingin ako kay Harold na nakatingin na rin sa akin habang nakakunot ang noo. Who you are talking about? Busisa ni Harold. Nagkatinginan kami ni Alexa saka alangang ngumiti kay Harold. Tungkol yun kay... Tama, kay Sir Travis. Palusot ni Alexa na halatang nahirapang gumawa ng alibay. Ha? Sir Travis? Bakit anong ginawa ni Sir? Patuloy ni Harold. Wala naman. Baka lang may gawin, sabi ko saka tumalikod kay Harold. Napangiwi ako nang humarap sa monitor ko. Pasimple ko pang sinamaan ng tingin sa Alexa dahil sa mga tanong niya kanina. Hello world! Lahat kami napatingin sa nagsalita. Tumambad sa amin si Mildred na kapapasok lang sa silid at isa-isa na kaming tinignan. Pasalamat naman ako sa kanya dahil sa pagdating niya. Hindi na nagtanong pa si Harold. Bakit mukhang good mood atang araw mo? Tanong ni Harold dito. Umirap si Mildred kay Harold. It's none of your business, Harold. Masungit na anito sa binata. Maya-maya pa'y lumapit si Mildred sa amin ni Alexa. Alam niyo ba na may gwapo ko nakabunggo sa ground floor? Shems! He's so hot! Muntik na nga malaglag ang panty ko, Estelaway. Masayang balita pa nito, she giggled. That's none of our business, Mildred. So stop sharing your day story. Just post it on your day on social media. Bitter naman ang sagot ni Harold. Napatawa na lang kami ni Alexa. Hindi naman malalaglag ang panty mo kung may garter pa yan. Banat naman ni Alexa na lalong nagpatawa sa akin. Ganon din kay Harold. Sumimangot si Mildred at tinignan ng masama si Alexa. Napaka-bitter mo talaga, no? Palibhasa until now you're still single. Balik naman ito. I admit it. Alexa, at least tanggap ko. Proud na sad ni Alexa. Umikot pang mga mata. And besides, I don't need a boyfriend to be happy. There's a lot of things people whom I can find happiness. Dagdag pa niya. Napapailing na lang ako't natawa sa dalawang ito. Hindi naman na kami bago sa ganitong eksena. Sanay na kami pero hindi naman talaga sila nag-aaway. Narinig kong pagpalakpak ni Harold. Bumaling ako sa kanya at nakita kong malawak niyang ngiti. Pang Miss Universe ang mga sagutan. Puri ito kay Alexa, sumimangot si Mildred at salubong ang mga kilay na tinignan si Alexa. That's the alibi of those women who've not been courted, Alexa. Patuloy ni Mildred. Hey, lahat kami napatingin kay Ate Belle na kanina pa atang nandoon. Seryoso niya kaming tinignan. It's time to work at hindi para pagtalunan ng ganyang mga bagay. Alam niyo, ang relasyon minsan kapag hinahanap mo, hindi mo talaga matatagpuan. Pero kapag hinayaan mong tadhanang magtatrabaho para sa inyo, sigurado that's the time that you can say that he's the man I prayed for. Saway ni Ate Belle na may paiwan pang payo sa huling mga salita. Kusayang dumarating kahit hindi mo hanapin. O siya, sige na at magtrabaho na kayo. Dagdag pa niya. Napanguso si Mildred habang sumeryoso naman si Alexa. Okay then, I'll just wait for my man to come. Ani Mildred. Ngumiti pa to saka naglakad patungo sa table niya. Napailing na lang ako, lumayo na rin sa akin si Alexa at tumarap na sa monitor niya.
Nagsimula na rin ako magtrabaho habang iniisip ko mga sinasabi ni Ate Belle. Kapag tadhana na bang kumilos, yun na ba talaga yon? Paano ko nilalaro ka lang ng tadhana? Sabi nga nila, hindi lahat ng pinagtagpo, tinadhana. Pwedeng pinagtagpo lang kayo para panandali ang pasayahin ng isa't isa. Pwede rin pinagtagpo lang kayo para guluhin ang buhay ng isa't isa at ganun marahil kami ni Sydney. We're destined to ruin each other's happiness. Ngayong nakatira sa isang bubong si Sydney at Aubrey, may mabuong pag-iibigan ng kaya sa pagitan ng dalawa. Matanggap na kaya ni Aubrey ang tungkol sa kanila ni Sydney o patuloy niyang sisisihin ng asawa sa naging pag-iwan sa kanya ng ex-boyfriend niyang si Sian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.